Okay, yeah. Make it happen. Ulitin natin yan. Zaldi Okay. or Harry? Sino mauna and why? Why? Oh, I want to hear the why, Chris. Kanina may sagot ka, Sige. pero why? Sige, unang-una, ako tingin ko talaga si Harry Roque. Kasi nga, matagal na yung kanya. Tapos, nauna siya kay Zaldico sa pagtatago. At dun sa Interpol, hindi ko alam kung nauna ba siya o si Zaldico. Parang medyo sabay sila. Hindi, nauna si Zaldi pala na di ba, ma-cancel yung passport. Cancel the passport niya, di ba? So, pero para sa akin, parang mas interesado sila ipabalik si Harry kasi siya ngayon matagal nang nawala. Tapos sunod si Zaldico, but it should be close to one another. Close to one another. Wow, that's exciting. Naks, Package deal. yeah. Mark, tanong ko lang, di ba si Supra, piloto na siya, tapos may extra plane si Zaldi. Hindi kaya we can put all these elements together, make it work. Three in one. Kasi si Tatay Harry, kung mapapansin nyo, siya ang number one na cheerleader ni Zaldico. Di ba siya yung, Oh, kung makita nyo sa yes! mga post niya, Yes! nagugulat nga ako eh. Kasi maski yung ibang DDS, di ba, parang, ano sila eh, ayaw din nila kay Zaldi, pero dahil nga pero si Harry hindi. Talagang cheerleader na nagpapakabayani ka sa iyong ginagawa. Di ba? So, hindi ko alam kung nag-uusap na ba yung dalawa. Tapos parang nangangako si Harry na wala naman siyang pwesto, hindi din naman na presidente si Sara, nangangako siya ng parang tutulungan niya magkaroon ng immunity itong si Zaldi o maging state witness kung sakaling si Sara daw yung maging pangulo. So ngayon pa lang parang nag-aano na sila, nagte-trade na sila ng ng mga favors. Pero ako Oh, mauunat pa rin talaga si Tatay Harry. Just kasi hindi kita naman siya eh. Yeah. Pumupunta siya doon sa tawagan nila sa Duterte Park doon sa Daig kung saan nakikita siya doon eh, hindi katulad ni Zaldi undisclosed location, sobrang maingat, di ba, maski damit hindi nagpapalit, sobrang maingat sa pero sa kanyang napapalitan yung buhok. location. What's going on? Is there shampoo you and I don't know, dog? Parang feeling ko parehas na kami ng hairstyle ngayon eh. Sa perm na siya, naka-perm na eh. Parang kumakapal din nga yung buhok mo, Richard. Parang black na black siya ngayon. Ano Parehas ba kami yan? ng PR ng ano eh. AI. Oo. Siguro kasi siguro na-realize nila kasi nung una niyang mga videos, parang nawawalang bata, parang parang gulong-gulo yung buhay do sa buhok niya. So siguro inayos nila yung kanyang stylist para iniisip nila mas maging kapani-paniwala. Pero baka nga daw susunod, parang kay Chris na, ganyan nakahaba yung buhok siguro. Pero alam mo, nagtataka lang ako. Pag tinignan mo nga, nakapagtataka para sa akin, yung t-shirt niya na tabingi. Pati, I mean, yung outfit pareho. Yun lang nakapagtataka sa akin. Kasi pag tinignan mo, yan ang, yung tabinging, tabinging collar, yan ang parang nangyayari pag gumagawa ka ng mga AI na videos. Yung may konting mali na hindi makuha ng AI, ganun. Kaya, it begs a question kung AI to. To be honest with you, nakita ko, nagtaka talaga ako kasi hindi din, parang nag-iba ng konti yung itsura ni Zaldi ko dito. Kaya nga nagjo-joke lahat nga na sa susunod na video, kasing kapal na ng buhok ni Richard yung buhok ni Zaldi di Naka-perm ba? vibe. Naka-perm. Oo. Pero kahit na sabihin nating AI, meron pa rin siya mga akusasyon that needs to be investigated. Not saying it's all true, but at least kailangan pa rin imbestigahan, whether it's AI or not. Pero for the veracity of his statements, the fact na hindi niya ginawa yun, na hindi niya sinumpaan niyang sinasabi niya, at hindi nga naman natin masabi kung AI ba to o hindi, at wala pa rin naman siya talagang pinapakitang ebidensya na magpapatunay na merong korupsyon, mahirap talaga. Para sa akin, I mean, nung tinignan ko, ako lang kayo, may nakita kayong hard evidence na merong korupsyon. Pero merong mga akusasyon and may mga budget na pinakita. But these are all budgets that that could easily be legitimate. And you're putting color behind it. The conversations they've had na sinasabi niya could easily be he said, she said. Parang ibang nangyari, ibang kukwento niya, and ito pala yung isang hindi ko pa nabanggit ever, no? Babanggitin ko tonight, na pag tinignan mo, pag pinag-isipan mo to, no, Mark Richard, ito yan eh. Bakit ba niya to ginagawa? Is it really to prove na may ginawang kalokohan si BBM at saka si Martin Romualdez at saka si Sandro at saka si Lisa Marcos at saka yung kung sino-sino pa dinadamay niya dito? Is it really to prove guilt?
Or is it just to create doubt? Para magkaroon lang ng duda. Kasi nakikita naman niya, hindi niya kailangan patunayan na totoo yung sinasabi niya. Yun ang playbook ng mga politiko. Actually, ang gumawa nun talaga, ang nagperpekto nun ay ang mga Duterte. 'Di ba? Yung mag-aakusa sila na walang ebidensya at ang gusto lang nila mangyari ay magkaroon kayo ng duda. Lahat tayo. Basta magduda tayo, okay na eh. Tulad ng nangyari kay Orly Gutesa. Kaya ba't ayaw nila pabalikin? Alam naman ni Marcoleta kung nasa si Gutesa. Alam naman ni Mike Defensor. Bakit di mapabalik? Kasi yun lang nga nakikita kong gusto nila mangyari ay para lang magduda tayo. And that's it. To cast doubt. They do that with Risa Ontiveros. They've done it now with other senators. That, are they guilty or not? I don't know. Pero yun na nakikita kong parang style talaga ng mga Duterte. Magkaroon ng pagdududa and that's it. Parang plant the seeds of doubt or parang poison the well, 'di ba? Para ano na, bardagulan na. You cannot focus on I mean, gawain ng mga lahat ng mga populists yan, 'di ba? May bati si Trump, 'di ba? Yes. Bakit si ano ganun? That's whataboutism. But wait, speaking of Tatay Harry, Mark, na-confuse ako. Ano ba talaga nangyari? May eroplano ba si Harry? Meron ba siyang ticket? Wala ba siyang ticket? Nahuli ba siya? Hindi siya nahuli? Kasi we know under the Dublin rules, the only place he could really get extradition was the country that granted him Schengen. So it looks like it's Austria, hindi pala Germany. So obviously never mag-prosper yung plan niya sa Hague. Pero ngayon, kung wala naman siyang passport or wala ng passport, paano siya pupunta sa Austria? Baka I mean, like, what the heck is happening with hindi ko na napanood yung Maharlika niya, video niya. Tag sila ng tag sa akin eh. I think binanatan din ako nila Maharlika and fake daw ako. What's going on? Hindi ko get. Chris, alam mo ba, Chris? Maski ako nalilito din ako eh. Baka mas ano ni Chris. Ano, tungkol yung kay Harry? Okay, Harry. Doon sa Ano nangyari ba, din sa yung airport. manhunt kay Harry, what's the status Hindi. of the manhunt? Ano ba talaga? Pero alam mo, ang alam ko lang dito, and again, magaling talaga sila mag-create ng mga kwento, the he said, she said. Who is he? Who is she? Kayo na bahala doon. Pero nakikita mo din sa kwento ni Harry Roque, iba sa sinasabi ng ating gobyerno. At sinabi nga, arrest, tapos sabi niya, hindi, which is probably true na hindi nga pala in-arrest. Pero at the same time, di ba ka dinedeport siya o kaya pinapadala sa Vienna? Again, Harry is coming up with these videos to cast doubt. Kasi nga, the last thing he wants is to admit na nahuli siya. Because pag nahuli siya, which will happen anyway. But hanggang hindi pa siya nahuhuli, he's always gonna play cat and mouse with the government. Yun na lang kasi ang cards siya ngayon eh. Para may mapaasa pa sa mga DDS supporters at para ipakitang hindi competent ang ating gobyerno at para gawan ng pagdududa yung ating gobyerno para sa ganon yung tao mawala ng tiwala. Yun lang naman yung ginagawa niya at this point eh. Ikaw, Mark, what is your read of the situation? Maski ako nalilito din eh. Di ko din eksaktong alam kung ano yung nangyayari ngayon kay Harry doon. Na, di ba, ang storya niya, dadali na siya nung Netherlands sa Austria, doon siya iano. Tapos, last minute, nakagawa siya ng paraan para magstay doon sa The Hague. Pero sa akin, I think it's only a matter of time bago talagang mahuli na o maano na itong si Harry Roque at mapauwi na dito sa Pilipinas. Ang nagulat lang din ako, ang hindi ko alam, kanina ko lang nalaman, yung importansya ng bansang Austria na kasi parang si Jinggoy, 'di ba, lilipad papuntang Austria. Yung pa lang sa Austria, ang ambassador pala dun ngayon is none other than anak ni former President Gloria Arroyo. So, ngayon ko lang, kanina ko lang Sino? Dato? Sino? Si Luli Arroyo. Okay. She is ambassador to Austria. So, kanina ko lang din nalaman na siya pala yung ambassador doon. So, biglang napapaisip tuloy ako na is it a coincidence na si Jinggoy doon pupunta o tapos si Harry Roque doon siya unang kumuha ng Baka tapos, maganda kasing architecture sa Vienna. So parang yung ba yung nagiging sentro ng resistance or ano? So yun ang Exile government. Hindi. Kumbaga, at least yung embassy natin doon, di ba? Wala naman tayong inaano na masama sa kanila. Pero kumbaga, masyadong maraming coincidence na nangyayari. And dagdag mo na rin dyan, 'di ba Austria does not have an extradition treaty with the Philippines?
I haven't fact-checked this pero naalala ko may mga ilang countries na walang extradition treaty and I think Austria is one of them. Tsaka very neutral country and friends kay Putin, friends na lahat. Ano yan? Friends of all si Austria. It's not Germany or Netherlands na activist, human rights-ish states. They don't host mga international human rights kind of organizations like ICC, ICJ, etc. Permanent Court of Arbitration, PCA, mga ganun-ganun. So I don't know, maybe. And baka mas madali mag-visa, mag-Schengen visa sa Austria. Baka yun din. Baka mas stringent talaga sa ibang bansa eh. Usually you hear Portugal, madali, or Greece. But malay natin, baka mas madali rin pumasok sa Austria because it's not a primary destination. Right? Usually it's UK, France, iba naman UK. It's France, Netherlands, Nordic countries, yung mga mayayaman na bansang ganun. So maybe there are many factors. Baka coincidence lang, Mark. Baka you're reading too much into this. Baka coincidence lang. Ano din, actually, one of the other reasons that he was supposedly flying back to Austria is because yan yung kanyang port of entry. Doon siya nag-apply ng visa origin, anong Schengen visa niya apparently. So, from there, kailangan daw siya bumalik. Kaya siya pinapadala daw ng Netherlands papuntang Austria. Yun daw yung reason. Pero ayaw Yung nga niya Dublin umalis. rules. So yung sa Dublin rules, you can only apply for parang Asylum. asylum, whatever, dun sa point of entry mo. Kaya nga to Yep. begin with, hopeless case talaga yung Netherlands yan. Because Netherlands will say, saan ka pumasok? Hindi ka naman pumasok from here. I was given that information last year pa na hindi talaga usad yan. Sasabihin ng Netherlands, doon ka kung saan ka pumasok because hindi niya point of entry yung Hague eh. Sorry, yung Amsterdam eh. Hindi yung airport doon. Somewhere else. Ang sabi sa akin, Germany, yung pala Austria. So, that's just the rule. If you wanna really go for it, he should have done it in Austria. Pero nga, sabi nga, dahil nga si Tatay Harry ay napaka-loyal kay Tatay Digong, talagang he was gonna give it all for Tatay Digong. At siguro, umasa talaga siya sa yung maging abogado ni, ano. Pero I was talking to Attorney Christina Conti the other month. Baka naman magkaroon siya ng kliyente kay Bato. Kung ipadala si Bato doon, Bato can get him as his lawyer. I don't know why anyone would want to get Harry Roque as a lawyer. Kung gusto mo ma-convict agad na wala kang pag-asa, o kunin mo talaga si Harry Roque. Pero baka Other than libre that, Baka na nila kasi kaya wala daw pera ma-afford. si Bato eh. Wala daw pera, Oo. libre na to. ay Kaya nako, nga maniwala ka mahal dyan. yung... Siyempre si Harry Roque, medyo nasaktan yung ego niya nung hindi siya kinuha ni Digong para sa ICC eh. Doon lang siya babawi, 'di ba? Kay Bato. Kasi sayang naman yung pagiging ano niya. Ano ba accredited ba? Ano ba yung meron si Harry? ICC Bakit siya pwedeng accredited siya. I don't know kung there's 7 Filipinos or 10 Filipinos na. Dumadami yung mga Pilipino Oo. accredited. So, Sayang naman yung oh, pagka-accredit niya kung hindi man lang niya magagamit maski once, 'di ba? andun siya sa So baka siya listahan. na nga yung best Oh. option, 'di ba? Andun siya sa list. I'm sure you can give a package deal to Bato or something. Honestly, if you're Harry, you're hoping for two things, right? Maging relevant ka dyan sa Hague, maybe get a new client like Bato, or palit gobyerno sa Pilipinas, di ba? He's invested in destabilization. Let's just be brutally honest. That's why he shamelessly suddenly pro Zaldico. Even if yung mga DDS just a few months ago were saying, Zaldico, pinakamasama, mastermind, kasama si ganyan-ganyan. Biglang ngayon, change tone na sila because anything that helps them, tawag ko nga, di ba? Desperate destabilization supporters, DDS. Di ba? Anything that helps. Basta go lang sila. Kaso, nawalan na sila ng ano wind in their wings dahil the most organized religious group is not with them eh. Iba yung situation. But Mark Oleta now is still a big winner politically, no? Mark, Chris, Mark Oleta seems his momentum is behind him. I'm sorry, Richard, what do you mean his momentum is what? In what sense? No, I mean, people are openly talking about Mark Oleta as a vice presidential material. Ako, for me, given the importance of INC to everything that is happening right now, I mean, Mark Oleta is in kind of I would say, Goldilocks position, right? Maybe even admin will support him for VP in 2020. I mean, you can imagine, right? That guy is in the center of politics right now in some ways. Yeah, but wala tayong masabi kung ano talagang ihip ng hangin pero sana naman talaga matinuna ang ating mga botante na hindi naman magpapadala sa mga ganyang klaseng mga teatro. At saka hindi lang yun, pagkiting ko na rin, pag tinignan mo si Marcoleta ngayon, meron siyang problemang malaki, Meron siyang hinaharap na kaso sa ating COMELEC. Okay, na baka, malaking
But I think he should be disqualified. But then again, tignan mo yung nangyari kay Cheese. Hindi ma-disqualify. Blatant violation and yet hindi ma-disqualify. So umaasa ba tayo na ma-disqualify si Marcoleta? I highly doubt it given that George Garcia seems to be afraid of or either afraid or complicit with a lot of these corrupt people that are the politicians that surround him. Yun lang. Kaya, ayaw ko lang. I mean, we can still hope, but kung kung mako-convict, I mean, kung mako-convict at matatanggal ba yan sa Senado, ewan ko lang. But in reality, he should be, di ba? Think about it. Cheese should be taken out already. Yung kay Marcoleta, Richard, di ba ilang buwan na natin pinag-uusapan yan? Tayo nga yata yung podcast na unang nag-open ng idea nung itong si Marcoleta as VP. Ngayon, nilalabas na nila sa mainstream media, fino-float na nila yung idea. Kasi kitang-kita naman nung nakaraang eleksyon, okay? Na-empower yung INC. Si Marcoleta, hindi naman, no one expected him to win as senator. Sinubukan niya ng 2022, ang layo niya. Ngayong 2025, hindi naman siya ganun tumataas talaga sa mga surveys nung umpisa. So, talagang nabraso ng INC yung pagkapanalo ni Marcoleta. And I felt na this empowered the whole church, the leadership ng church. Na, kaya pala nating magpanalo ng senador. Kahit, di ba, kahit hindi siya ganun ka-winnable in the first place. So, what's stopping them from adding another senator sa 2028? Isang kasama nila, di ba? What's stopping them from trying to make Marcoleta run for VP? Kasi nothing to lose naman sa 2028. And they could use that as leverage if para makuha yung support nila ng mga nagbabanggaang sides. And tama yung sinabi ni Richard, the INC is hindi naman DDS yung INC na 100% eh. They are their own block. Nagkataon lang siguro kung ano mang interest nila is aligns kung ano yung nilalaban ng DDS ngayon. So nakakasama silang ganyan. Pero syempre INC will work towards dun sa best interest ng kanilang simbahan, ng kanilang leadership. 'Di ba? So they will work towards that if kung ano mang partnership they are trying to 'di ba? Nilalaro nila parang dalawang ilog sa ngayon Isang bangka sa dalawang ilog, namamangka sa dalawang ilog nga yung sabi nila. They're trying to balance that relationship. Ayaw nilang Parang tuluyang mag-burn kingmaker ng na sila, no? May pagka-kingmaker na sila. yun nga. Definitely one of the biggest if not the biggest kingmaker sa bansa because their power na mag-mobilize ng ganung kadaming tao sa isang lugar. Doon pa lang malaking bagay na. Pero what happens when the kingmaker starts going for the throne? Yun ang medyo ibang issue na, di ba? Kasi kung ikaw yung kingmaker, baka pwedeng tayo na yung nasa throne, hindi yung tayo yung gumagawa ng pangulo. Tayo na mismo yung masunod. Ang problema lang I always say this, yung may risk na kasama yan. Kung kingmaker ka lang, hinahayaan ka lang Kasi, ano ka lang naman pakakailanganin kita in the future. Pero kung ikaw na mismo yung lumalaban sa pagka-presidente, ikaw na mismo yung pinaka-in control, di ba? The gloves are off na dyan. Umaga, mas tatapang yung mga gustong kumalaban sa'yo. Yung mga pwedeng ibato sa kanila, yung mga pwedeng mga ikaso or kung ano man sa kanila. If they are aiming for the presidential, for Malacanang, syempre, mas lalabas yon. Hindi sila kasing safe kung nakatulad ngayon na kung saan kingmaker sila. Okay sila sa mga DDS, okay sila sa admin ni Bongbong Marcos, di ba? They can play around. Pero once Para they sa ng do media. Oo Kapag sila na yung umano dyan, kapag si Marcoleta na yung nag-VP, ito nga sinasabi ko, sa mga DDS din, sa mga INC din pala. For example, di ba, wag naman sana, kunyari, manalo si Sara, tapos ang VP niya si Marcoleta, tapos magkaroon ng disagreement. Kasi yung unit team nga Malay ba natin ganyan magdi-disintegrate ka agad? Magkaroon ng disagreement, then the DDS will start going after the INC. Diba? So sa akin ngayon magkabati sila ngayon they align kung ano political objectives nila. Pero once sa future kapag kunyari silang dalawa na yung magka-partner, hindi sila magkasundo kumaga yung We saw with Unity. kinakampihan nila We saw with they Unity. could
kung nangyari nga sa unity niyan, ano pa kaya kung itong DDS tsaka INC alliance kung sakaling mabubuo. Pero yun nga, like I said, para kay President Marcos, he doesn't need any new enemies eh. So, kung Oo. ano yung hinihingi ng INC, kung hindi naman illegal yung hinihingi nila, or kung ano mang concession o kung ano mang might as well pagbigyan na lang. Kasi syempre medyo sa dami ng mga gustong pabagsakin siya, he doesn't need another big organization na going after him. Maganda kung Yeah, maisa-sideline lang I want muna. to look at the other side of this equation. Sorry, Mark, I caught it because Attorney Yeah. Faust is also joining us hopefully soon. So ayoko ubusin itong topic na to because I'm sure he has a lot to say. But in the meantime, while ayan, si Attorney Jez is coming in. Attorney Jez, na-miss ka namin. Ayun! El Campeon! Hello! Looking great, brother. Looking great, brother. Attorney Jez, tanong ko Let's lang. vote in. Yeah, we were talking about Marcoleta as kind of a kingmaker now, given the power of INC, given the disposition of things. How do you see this discussion of him as a potential VP? Sabi ko, baka pwede rin VP ng kabila. INC is in a very good spot now, aren't they? Anong basa mo dyan, Attorney Jess? Well, I think INC is the kingmaker. Senator Marcoleta himself as a kingmaker, parang hindi kasi madaming naiinis sa kanya. He's very abrasive. They find him rude and disrespectful. So, kung siya yung kingmaker, baka hindi sila magpapabasbas. Baka yung INC lang ang kingmaker diyan. So you're saying baka INC but not na. Sino kayang potentially ibang tao nila? I'm sure yung pool of talent nila medyo deep, diba? Baka Junior, Marcoleta Junior. Hindi din eh. Pero sa VP ni President, ni future, future candidate Sara Duterte, no? Presidential candidate, I can see it as a strong tandem, no? Kasi I don't think Marcoleta is naturally strong sa Vismin. Baka mas appeal siya sa Metro Manila, tsaka sa mga, let's say, middle class, upper middle class. You'd be surprised there are some educated people who like Marcoleta, ha? And so, baka yun yung kailangan What's ni... wrong? He's a legal luminary. Kaya nga, there's nothing wrong with that. I'm stating a fact. Ikaw ang Richard, ikaw ang nag-ano dyan. Nagbibigay ng dyan. Mali siya. Absolutely. So, since si VP Sara, Vismi ng kanyang strong base or stronghold, that might be a good choice na si Senator Marcoleta kasi mahina sa NCRC si Sara Duterte. Paano naman si Aimee? Where I and me and myself? Jez, paano na si Aimee? Where does that leave Aimee now? Sabi nga nung isa, hindi ko yan tita. Sabi nung isa, hindi ko yan kapatid. I think sa ngayon siya pa din ang pinapangakuan ni VP Sara, no? Internally sa kanila. I'm sure kay Aimee sa loob-loob niya, ako pa din ang choice ni Sara. So, umaasa pa din siya, I'm sure. Pero kung hindi man siya piliin, I have a feeling na she might just go wild, right? Wild card. Malay mo, tumakbo lang din siya. Wilder than this. Yeah, what is wilder than this? No, in terms of running, hindi siya magpapapigil kung hindi siya kukunin ni Sara. I think kaya niyang tumakbo on her own. Wala siyang paki kasi remember safe siya. Safe siya sa senator. Hindi siya affected kung matalo siya sa 2028. So I think she has the guts to run VP or even president. Kung hindi siya kukunin ni Sara, ha? Mali mo. Tsaka age niya, no? I mean, she's gonna be like 80s na if she misses this, diba? Tama si Mark. Mark pointed that out. So, sorry guys, I'm asking attorney just kasi kakarating lang niya. But let's talk about this. Sara now openly saying handa na siya to take over and save the nation. Salvation Army. Anong tingin mo dyan, Attorney Jess? Isn't this gonna help Marcos the more? Kasi the more na hindi pa baksakin ni Marcos yung iba. Dahil sabi ni Marcos, bakit? Gusto niyo ba ito? Di ba? In a way, Sara is helping Marcos. Right? Sabi ni Marcos, gusto niyo ba talagang Duterte bumalik? Wala kayong choice. You have to stick with me. That's true. And you have General Browner talking in very cryptic terms, pero sa atin malinaw sinasabi niya na yung anti-China, the next candidate, etc. So it seems na Sara is strengthening that narrative for those who don't like BBM but are forced. Like me, ako I'll be honest, maganda din na
will be honest as a group, di ba? I think the Pinklawans are in a quandary. May dilemma naman talaga eh. There's a dilemma whether or not to Real believe talk tayo, real Zaldico talk. and to clamor against BBM versus ang nakaabang kasi nga is more unacceptable to us. So there's really that dilemma as to what we'll do. But the choice is so clear so far, no? It's really just status quo. We just want more meaningful prosecutions, meaningful accountability. We'll talk more in detail about that. Chris, I want to take the Sarah element. Is this really helping actually Marcos more than actually hurting Marcos? Well, tama si Attorney Chess. It does help BBM that Sarah's still there. In a way, kasi nga, there's always the fear that yung the left o kaya yung mga makabayan bloc are already calling for him to resign along with Sara Duterte. And it's the opposition or the pinks, so yun, the Dilawans that are in between and playing it safe na talagang parang, well, we'll take Marcos over Duterte any day because you have one na at least kahit papano, medyo stable versus yung isa na unhinged. Di ba? Yung isa, normal. Yung isa mamamatay tao. Parang ang bilis ng choice eh. With regards to believing naman kasi the statements, I was saying earlier, just before you arrived, na pag pinakinggan mo naman yung mga statements si Zaldico, wala pa naman siya pinapakitang kahit na anong tunay na ebidensya. So, ang ginagawa lang niya is to cast doubt. That's about it. So, kung yan ba ang paniniwalaan natin para tanggalin si Marcos sa kanyang posisyon, mahirap yun eh. Kailangan hard evidence. And until the hard evidence showed up, it is status quo. As much as hindi natin ma-fathom yung idea o matanggap yung idea na, naku, baka maging presidente si Sara Duterte, mahirap din tanggapin ang hindi mo nakikitang ebidensya. Pipilitin mo ang wala, di ba? Yun ang problema doon sa pag-iisip ng mga DDS na parang bakit hindi daw nakikita ng mga pink na kailangan tanggalin si Marcos. Kasi naman tignan mo nga naman, meron pa tayong nakikitang ebidensya na matibay? Wala pa. Wala pa naman eh. Yun lang. Actually, before I go to Mark, just I want to ask you, hindi ba Zaldico is actually helping yung enemies ng Dutertes in a way like he's actually making it more even less credible yung mga accusations against Martin Romualdez. It looks like the evidence is going to be even looking thinner and more flimsy because of the way is presenting this. Well, against Martin Romualdez talagang hindi naman na yun yung mas target niya. Actually, if you notice, medyo mabait siya with the statements about Martin Romualdez. Ang dinidiin talaga niya si PBBM. And of course, ang gambit pa din niya talaga, he's playing the court of public opinion. No? Ang problema, feeling ko lang ito yung gusto kong bagong ambag lang sa discussion, nagkakaroon ng scandal fatigue. Ang problema kasi kay Zaldico, nagtitingi-tingi ng pasabog na parang paunti-unti na hindi naman maganda yung pacing, hindi naman maganda yung episodes or series na honestly may mga na nagsasabi sa akin na parang hindi na nila sinusundan yung last two or last one ni Zaldico kasi parang ano na like parang paulit-ulit na daw ganon when in fact medyo may onting bago pero talagang hindi totally bago kasi nga parang talagang medyo paulit-ulit na yung sinasabi ni Zaldico. So, I think kung may regime change fatigue, kung may people power fatigue, that's one side of the coin. The other side of the coin, making it easier for PBBM or harder for the Dutertes to get what they want, is they're creating a scandal fatigue. Kasi wala talagang parang game changer na pasabog. Alam mo, dadagdag ko dyan, attorney, pag tinignan mo nga, yun ang problem eh. Yung mga sinasabi niya, magpapakita ako ng ebidensya. Tapos pag nakita mo, that's it? That's it? Siya talaga. I'm expecting yung talagang hard evidence na hindi mo matatanggi. Wala siyang pinakita ganun, number one. Number two, dahil wala may palagi sinasabi, magpapakita siya, di ba? And then parang wala. Anong ginawa niya? Then he goes on an complete tangent. Now talking about the problem with onions, pricing of onions, rice. And you're like, I'm sorry, ano pinag-uusapan natin dito? One, like you said, fatigue. One at a time. Ang dami mo binanggit, wala ka pa pinapakita ebidensya sa mga nakaraan, nag-i-introduce ka na naman ng bagong kwento. Tapusin mo muna yung isang kwento, kompleto, and then move to the next one. Pwede bang turuan mo nga siya, si Zaldi, para namang ang hirap kasi ganito, tingnan mo, yung ginagawa ni Zaldi, how can, like, di ba tinatawag akong
I'm sure ikaw din, attorney, tinatawag kang Martin Defender, di ba? Eh, pinag-iinitan ako. And I'm like, but how can I say na guilty to kung talagang wala? And like you said, mukhang naubusan ng bala si Zaldi kay Martin. Kaya ngayon, kay BBM na sabi niya, let's go for the bigger fish na. At saka mukhang nakakuha siya ng direksyon sa mga DDS, sa mga Duterte, na dito tayo focus. Wag na muna si Martin, dito tayo mag-focus kay Duterte. Bakit ko nasabi yun? Bakit parang alam ng mga trolls si Duterte na may lalabas mo palang video si Zaldi ko? Inuunahan nila eh. Meron pa daw pasabog. I'm like, paano nila Kasi nalalaman I to? made my announcement. Oo, di ba? Kaya kitang-kita na ano to eh, na this is all theatrics again. Playing to the audience. Tayo, taong bayan, tayong lahat. At pag nagbababudol ka, maniniwala ka sa mga ganyang pambubudol. Ikaw, Mark, sorry, I caught you kanina. Please, please. Itong kay Sandy, sa akin it could have been more effective kung talagang inamin niya maski yung role niya doon sa mga flood control na issue. 'Di ba? Kasi yun naman ang unang tinitingnan ng tao yung sincerity mo sa mga nilalabas mo. Kung yung biggest na baga lahat na ibabalik tuloy sa kanya na paano mo masasabi na wala kang kinita doon sa buong doon sa buong flood control. Pero kung isipin niyo kung nagsimula siya na I'm sorry na ganito yung kinuha ko, ganito yung kumita yung ganyan. Kinuha ko yung kinuha naming contractor yung Sunwest, nagsagasa kami ng mas kapanipaniwala sana yung kanyang unang statement. Pag nagsalita siya ng panibago na pointing to whoever, kung kay BBM, kay baka mas kapanipaniwala pa yung statement niya. I think doon part siya he fell flat on that dahil sa doon sa part na yun. And tama nga sinasabi niya, parang medyo siguro baka may soft spot pa siya kay Romualdez kaya. Baka medyo, kasi ang tagal nila nagsama Di ba? Isipin mo, 3 years, syempre, di ba? Niya, di ba? Kaya medyo may soft spot pa itong si Zaldi kay former Speaker Martin Romualdez. Kaya si BBM naman ang mahabol sa kanya dahil syempre si BBM yung may So clearly, this is ng a political thing, anti-corruption. right? Because with Martin, he needed to provide something that meets the quantum of evidence, right? But Martin is no longer a major political factor in the way BBM is. With BBM, all you need to do is just attack him politically. Kasi legally, medyo malabo na for ICI to hold BBM Oh. accountable. So this clearly is a communications politics game. May dadagdag pa akong isa. Kasi I want to commend din yung Palasyo, yung si BBM dahil do sa kanyang mga videos na may eksena nilalabas. Kasi ganun yung laban ng kabila Oh, Kung explain mo nga, Mark. sasagot si Sorry. You're the expert. Yeah. Paki-explain. What do you think is going on here? Nagigets na nila na kapag yung kalaban, si Zaldi ko, nakaka-anim na videos na maiiksing videos, tas ang daming suntok sa kanya. Tapos siya, parang sumagot siya, isang malaki ang press con, tapos ang daming mga reporters pa, mga pa, ang hirap Unlike nung gagawa siya ng video na magbibigay siya ng update, maggagawa siya ng mensahe kay Zaldi ko, isang video, gagawin nila, i-upload nila, yun ay iikot sa media. Walang problema. Mas madalas siya magagawa. And yun ang naging problem nitong in the 90 days, nitong sa flood control na investigasyon na ginagawa nila. Although gumagalaw, although may nakasuhan na at may mga makakasuhan pa, kulang sa update yung mga tao Iba kasi pag si BBM yung nagbibigay ng update, ito na yung nagawa natin, ito na yung natin. Kasi people are counting on him na panagutin yung mga nahuli, yung mga involved dito sa flood control. Kung hindi siya palaging nakikita at ang naririnig ay puro yung mga nasa kabilang side, yung mga nagpapa-interview, yung mga, sino ba, sila Maluti Kia na yan, sila Mike Defensor na yan. Kung puro sila yung naririnig sa news, di ba? Humihina yung tao na iniisip na walang ginagawa yung Pangulo. Pero ngayon, nakailang video na siya, di ba? Pangatlo na yata yun, na kung saan sinabi niya. Feeling okay? Tapos You think like kung may advice ka, anong style dapat ni BBM? Okay, he should is he have growing done into that this? earlier. He should have done that earlier. Tapos palaban pa siya. Ang ganda nung sinabi niya, di ba? Lumapit sa kanya yung tao ni Zaldico, tapos gustong ipalit yung, kumbaga, titigil sila sa paglabas ng video, basta wag iano yung passport. O ngayon, kumbaga, binabalik niya kay Zaldico, ikaw, kaya mong mag-claim sa akin nang walang ebidensya, o kaya ko din mag-claim sa iyo na hindi ko kailangang ipakita yung ebidensya.
Di ba? Bahala na yung taong bayan kung sino paniniwalaan sa atin. Kumbaga, two can play at that game. Kasi ang nangyayari, si Zaldi ko lang yung labas ng mga claims niya na wala naman siyang hard evidence to show. Eh si BBM kaya din gawin yun. At mas makapangyarihan yung kay BBM dahil meron siyang bully pulpit bilang presidente. Kahit anong sabihin niya, i-cover ng lahat ng media, lalabas sa ano. So, dapat dalasan ni BBM yung ganun. He is speaking directly to the public and getting his message across and countering yung mga... Ngayon, pag naglabas si Zaldi uli, iisipin ng kaya mo lang ilalabas yan kasi ayaw mong cancel yung passport mo, sabi ni BBM. So meron ng ganung naglalaro sa utak ng ibang tao kapag maririnig nila yung sasabihin ni Zaldi. So yun yung mga counter na dapat ginawa niya siguro early on pa. Diyan din magaling si Digong eh. 'Di ba? Si Digong noon, pag may Natural kaaway si siya, Digong eh. O, attention natural siya economy kasi expert susugurin yan niyang eh. gano'n. So, kapag hindi niya masagot, si Harry Roque yung sasagot. So, may na-perfect nila yun ng panahon niya eh. So, ngayon, si BBM, kailangan niyang gawin yun. It's not enough na investigahan lang niya itong nangyayari. Yung communication side, kailangan ipaalam mo din sa tao na may ginagawa ka pagdating dito sa flood control. At merong patutunguhan na maganda yung investigasyon. Yeah, information warfare, no? So, Attorney, just let's go to the final part of the discussion, but very important. I think this part is going to be very important. Kamusta naman ang mga pings? Kasi November 30 will be the big rally, second installation, show of force. Riza Ontiveros is openly talking about a new unit team that goes beyond just the pink constituency. Kiko, diba? Chris, we have been talking about Kiko is stepping up. He's very impressive for me. He's one of my favorite senators next to Riza. Obviously, in recent months, he's doing very well. May mga sinasabi din si Kiko, hindi naman patama, pero I think medyo nagparang, baka naman, di ba? Lenny will join this event, but from the Naga version, kasi nationwide na this time, LGUs are gonna have this version. Attorney, just how important are this upcoming rally? What do you want to see? And what should be the long-term game plan beyond just show of force on November 30 this weekend? Yeah, ang number one concern pa din sa November 30, number one concern, challenge, and goal is consistency in messaging, no? Discipline in messaging. Kasi nga, medyo nagkakaroon ng divergence or concerns sa recent messaging depending on the recent mga pasabog or mga controversies arising. But I think medyo nagkakaroon ulit ng consensus to come back to the minimum consensus that is broad-based, that can be agreed upon by the many or the most that will attend November 30, which is meaningful prosecutions, meaningful accountability, and meaningful reforms. Ang nakikita kong hopeful na magandang development sa November 30 is meron ding malinaw na dinidikit sa ikulong na yan, mga kurakot, no? Which is that political dynasties are being identified as the source of the problem or as a source of corruption, and there should be meaningful legislation or a passage or the passage of the anti-political dynasty bill for so long na dapat mapasa na yan. Medyo may discipline, may consistency sa messaging na yun. So November 30 is crucial because hindi pwede mawala yung momentum, yung political climate na may pressure na nakikinig talaga yung mga politicians. Takot sila na makancel, takot sila matag. They are very mindful of their reputation and how the public perceives them. And so, it's the right time na makasingil tayo ng medyo impossible if this was a normal circumstance or normal phenomenon. We are in a different time na mas sensitive, hypersensitive ang tao, ang mga politiko. And so, parang malapit na tayong makasingil na mabibigyan tayo ng anti-political dynasty even if it is against the interests of the political dynasty. May leverage tayo. May leverage na tayo. May leverage kasi gusto ba nila mag-Nepal or Indonesia? Gusto ba nila magtuloy-tuloy yung rally to something that we also cannot control and we're also concerned about? But hindi nga. So we're channeling it into the right direction that if they deliver on this, and if they deliver on that, we will continue to call as a group, as a big critical mass, but not to the extent na matatakot sila. But it's always there. The threat is always there. Kaya pagbibigyan nila yung mga demands natin. Yeah.
That's why I believe in some sort of, hindi naman political violence, pero minsan kailangan, you have to keep people honest. The Sabi threat, niya, the threat of, di ba? there should be a stick behind the scenes. Ikaw, Chris, what do you think about it? How do we leverage? What do we do best in November 30 beyond? Nakamute ka, Chris, sorry. Ayan, okay, sorry. Okay, unang-una, bagitin ko lang na what I'm concerned about sa November 30, as much as everyone's saying it's going to be the biggest rally, parang I'm not hearing a lot of people that went to September 21 na pupunta ngayon. So I'm a little bit concerned na baka hindi siya kasing dami nung first one. Kasi syempre, pag napumunta na ngayon, pumunta na last 2 months ago, parang, okay na, I did my job, hindi na ako babalik. May mga ibang ganun hindi natin masabi. At saka medyo, like you guys have been using the word fatigue. May fatigue na ang mga tao. Sana hindi. Yun ang sana ang inaasahan natin, na huwag sila mapagod at hindi pwedeng tayo-tayo lang nagsasalita, hindi lang pwedeng tayo lang nagagalit. Kailangan natin ng taong bayan. Kailangan natin ng mga kababayan natin na magkaisa tayo dito, na huwag tayong mapapagod. Kasi ang mas nakakapagod ay yung buhay natin ngayon na nakapila kayo araw-araw ng ilang oras para makabiyahe lang, papunta at pauwi ng trabaho. Yung kulang ng infrastruktura para sa ating bansa, yung kulang ng housing, education, social services, yan ang nakakapagod. Kaya sana talaga hindi mapagod ang ating mga kababayan at lumabas sila na mas malaki. So, yun ang unang hurdle natin. Kaya ba natin mas malaki from the last one? I really hope so. I'm a little bit concerned na baka hindi ganon. Next naman, the government is listening. The politicians are listening. If mas maliit ang crowd this time, ang problema nakikita ko, sabihin nila, nawawala na yung interest. Okay. Baka back to ano na naman, regular programming na naman tayo. Yun ang nakakatakot na ayokong mangyari. So we need to be able to show the force. And the government will move based on that. I mean, they watch this podcast to begin with. So, yeah. Mark, ikaw, what do you want to see before we go to the wrap-up part, which is important? May apology pa ako kay Jez. May mga about engaging the future leaders of the country. Totoo naman medyo syempre, medyo 3 months na mula nung unang sumabog yung issue, napapagod din yung mga tao. Pero yung galit nandun pa rin naman. Ramdam naman yung galit Pero I think at this point, we still have how many years left before 2028. We need to figure out paano mapapahaba siya all the way to 2028. Hindi lang para sa kung sino yung gusto natin for president, vice president, or senator. Pati yung sa mga local natin. Okay? Kasi napaka-importante nun Baka rally tayo ng rally, 'di ba? Tayo ng ikulong na 'yan. Tapos pagdating sa eleksyon, 'di ba? Iboboto pa rin ng mga kababayan natin yung mga same old trapo na involved dito sa mga flood control scandal na ito. So I think nandun tayo sa phase na dapat tinitingnan na natin paano natin mapapahaba itong ginagawang trillion peso movement all the way to 2028. Hindi lang sa national, syempre yun ang pinaka-importante, pero lalo na pati sa mga local na races. And doon sa sinabi na ako si Lenny will be in Naga, Senator Risa, sinabi niya she will try to help in building the best coalition. Hindi lang kakampiks, di ba? Open to all na pwedeng sumama. Si Senator Kiko, of course, nung huling episode natin, doon niya pinost na he is encouraging Lenny na sana to pag-isipan uli. But it's too early. Pag umuo si Lenny naman ngayon kaagad, siya na yung target kaagad. Pero isa ding I want to comment din, yung nagiging direction ngayon ni Senator Bam. Ang ganda ng tagline niya, edukasyon, hindi korupsyon. Okay? So, in a sense, hindi tayo tumitigil sa korupsyon. So, okay, kakalabanin natin yung korupsyon, babawiin natin yung pera, hindi tayo gagastos sa mga maanumalyang flood control, saan natin gagastusin yung pera? So, yun yung naging focus. Ang ganda ng tagline na ginawa niya nga, edukasyon, hindi korupsyon, and he is delivering. Pagdating dun sa budget ng education, ang laki nung nakuha nila for SUCs, for support dun sa mga bata, and yung sa classroom na gagawin. So ito mga tangible na na achievements na makukuha ni Senator Bam leading to 2028 kung ano man plano niya. And to the Marcos admin din.
Kasi sa admin niya magagawa yung mga maraming classrooms na yan kung magawa. Kanina, si Marcos was at doon sa isang project ni Yorme Isko, yung sa San Lazaro Residences. O, na parang ano nga minsan parang lumalabas na parang project ni BBM yon pero kay Yorme na local na project niya. Pero hopefully, yun naman, kung paano yung mga best practices pagdating sa education, sa housing, yun yung i-apply ni BBM sa remaining 3 years na. And maybe makakabawi siya nung mga nawalang kung ano mang nawala sa kanya in terms of his trust rating or popularity dahil sa mga issue na ito. Yeah, so last part, obviously, it's very important that we engage the Gen Z, both the voters and all, naka-merch na si Chris. I mean, we hear that from the Gen Z a lot, yung nandun. Jez, we had a little bit of medyo may mga 2 a.m. rant na naman ako na nakita ko si Chris. Eto na naman si Richard. let me again apologize, Jez, if I get sometimes. Pero You off the don't have to record naman yan eh. Hindi naman apologize. public yan. So, but you know what I love about you guys is hindi lang tayo kasi kanina abundance progressivism kami yung idea na you still have to create prosperity to build institution and all. What I love about us also our group is ano tayo engagement progressivism tayo. Naniwala tayo sa constructive engagement including with people who we may not agree with 100%. So even though nag-shade ako minsan here and there, sabi ko nepo kid ganun. What I like about all of us is that we're willing to engage, no? And of course some of the Gen Z leaders including Sila Vista, including Sandro Gen Z, no? He's younger, older Gen. Whatever. Millennial pa nga si Leandro ha. Millennial pa siya. Millennial. So, okay, young millennial pala, sorry. Ito yung mga young millennial, Sandro, Levisa, ganun. You know, we may not agree with them in a lot of issues. We may criticize them, we might shade them. But at the end of the day, they're there and we have to nudge them. We have to, I don't want to use the word guide them, but we have to engage, right? What do you think is important in terms of engaging younger millennials, since mas matatanda tayong millennials or Gen X, and also the Gen Z voters in general? Jez, what do you Yeah. think about that? No, ako naman kasi consistent naman sa akin na criticize when there's something to criticize, credit when there's something to credit, like credit where credit is due. Of course, hindi ko magagawa yan always kasi limited ang ating attention span, limited ang space ng Facebook. You know, even if I can post 1 million posts a day, I don't want to kasi that will eat up the attention space of viewers. So, yung mga pinopost ko, it will always just be aligned with what I think personally is creditable or not creditable. So we engage in the sense na even with the Duterte, no, even with the loyalists, kasi nga mahirap talaga na pinklawan quote-unquote lang yung kino-cultivate natin or ini-engage. Echo chamber, yeah. Echo chamber. At saka at the end of the day, madami ka talagang mamimit na hindi naman supportado yung gusto mo kaagad. And so you also have to engage them and see where you can align. And align and agree where you can and then disagree and push them or nudge them like what you're doing to me. Or you can to nudge be honest, them. I'm not perfect too, no? I mean, thank you for not bashing me also. Like, I also engage everyone naman. Chris also knows this. Minsan ginanon ko rin. Feeling ko, sabi ko, galit din siguro si Chris sa akin. Ito na naman si Sanctimonious. No, and I've always been transparent kasi sa Twitter, no, in fairness sa Twitter, very progressive, di ba? I get more pushback on Twitter instead of Facebook. Sa Facebook, there was some pushback as well. But when I posted about Leandro, I was very transparent before, no? So sana na-follow ako ng mga tao that I have personal ties and I know Leandro personally. So we will as a debating coach, just to be clear, no? Debating coach, di ba? Yes. As a debating coach na we had mentorship sessions and we also talk about politics din about Republic of the Philippines, history, where we're headed, etc. So, I mean, you cannot divorce like kunwari, yung mga political or personal ties nating lahat. Like si Mark, we know and respect his own ties and engagement with politicians or mga people he has been close to. Ako, meron din akong ganun. So, I can't say that I won't criticize them. Like sinasabi ko din sa kanila na kung arm's length ako din na parang if I have to criticize you, I have to criticize you. But of course, syempre, I'll be honest, ito super prangkahan, di ba? Because kilala mo sila, mas may benefit of the doubt, mas generous ka to what they do. So,
Ganun lang yun. Tao talaga ang mahirap talaga sa Pilipinas. Kaya kailangan natin ipasa ang political dynasty because the anti-political dynasty law is because the personal is the political. Kung sino yung kilala mo, sino yung kapamilya mo, mas madali talagang pagbigyan. So, yung sa kakilala mo pa nga lang, kaibigan mo pa nga lang baka mas mabait ka na, if what more sa family mo. So, ipasa na yan. Thank you for that, Jess. Ikaw, Chris, since you have the hat now there, do you want to hear more talagang ano yun yung mga korako? Alam mo, yun na nga, yun ang, by the way, Team Manila to, no? So I really love it, love the merch, love like t-shirts, Shout ganda. out, the best people. Oh, so I'll be wearing their out there gear on November 30. Pag makita nyo either yung cap o yung shirt, suot ko yan. Pero babagitin ko lang tama yung sinabi ni Attorney Just dito, that you know, right now we are at the point where kailangan talaga we go outside of our echo chambers. And the thing is, like kaya nga for me, wala akong wala nga akong isisino, wala akong isasanto. Pag tinignan mo kung sino mga binoboto ko, it's hard to identify me as Dilawan or Pinklawan or may mga sabi sa akin ngayon, loyalista na daw ako, ganon. Never DDS, thank God. So thank God. See, I don't want that Pero sa akin, it's important na we stick by with our principles and we talk about the issues at never about the personalities. So, yung style kasi ng mga DDS, unfortunately, yung mga DDS na nanonood, ang labanan nyo palagi kasi yung pag-iinsulto sa tao, sa personalidad. At yun ang tama nyo palagi. Dapat ang pinag-uusapan natin ay yung mga punto na gusto nyong ipaglaban. Yun eh. Pag nag-stick tayo sa points, kasi sigurado ko magkakasundo tayong lahat dito. Sa lahat ng points, magkakaiba tayo sa methodology o yung paraan kung paano natin makakamit yung gusto nating mangyari. Pero at least magkakasundo tayo kung anong gusto nating mangyari. Yun yung isa. Pangalawa, gusto ko lang din bagitin na yung mga bagong generation ng ating mga politiko, unfortunately, para sa akin, yun na nga yung iba sa kanila are coming from political families. Pero having said that, maganda yung mga ibang ginagawa nila. Yun ang akin. Kaya natawa ko kasi sa mga may hindi alam, yung discussion ni Richard at saka ni Attorney Francis in our private group chat, nag-aaway sila tungkol dito sa issue na to. Hindi naman Tungkol sa nag-away, isang ano lang. nagdedebate. Ano lang. Ako natatawa lang ako on the side because nakikita ko yung punto ni Richard, nakikita ko din yung punto ni Attorney Francis. Pero Absolutely, ako lang I agree with Attorney Francis kasi I like what Leandro's doing. Okay? Although I question yung kanyang yaman at how he got it. And did he do it out of real hard work? O kaya because his mom is Lauren Legarda? Yun lang. Pero, but still, I like the fact that he called out Guardiola. He called out yung mga ganyang korupsyon. Push natin yan because yan ang kailangan natin. At pag magawa niya yun, hey, he'll get my support. Yeah, balancing lang naman, balancing. And just to be clear, I'm also making sure now we don't come under undue criticism, 'di ba? Kasi tama yung sinabi ni Jezza on Twitter, there are a lot of purist, pakyut na tao diyan, parang anything you say na hindi oy, ano yan, trapo yan. So I'm also making sure we don't give ammunition dun sa mga people of bad faith who are not seeing what we're doing, which is kind of this kind of a pragmatic engagement, progressivism, right? Kasi ayoko rin ng mga, yung mga pure test na rin na yan eh. So, I hope, kaya nga, privately ko ginagawa, because that's also the reason. Okay, without spilling more beans, ayoko DM dito. Mark, you have the penultimate intervention. Para sa bayan. Sa Gen Z, kung ano man yung ginagawang strategy, like kunyari si Chel Jokno, tapos sumunod na yung ibang mga kasamahan niya, si Kiko, si Bam, si Risa, yung social media strategy. Tapos with the young TikTok influencers like yung sila Gay Pineda, whatever yung ginagawa ng genuine opposition or kakampigs. Kung ano man yung ginagawa, it's working. Okay? So para sa akin, pag may nakakausap ako, kunyari, college student or kaya medyo bagong graduate, kadalasan, they voted for Akbayan. Ba't mo binoto yung Akbayan? Kasi gusto ko maging congressman si Chel Jokno. Kumbaga, the younger generation, nakukuha nila eh. Kumbaga,
Kasi medyo obvious naman eh. Most times, obvious naman kung sino yung nangungurakot, sino yung nandyan para magpayaman, sino yung mga trapo dyan. So, gets nila. And so, effective yung ginagawa ng mga things. Ituloy lang nila and yan lang nila. Mas namumblema ako dun sa mga matatanda eh. Kasi sa kanila, not so much pagdating sa, hindi siya parang educated na debate. It's more on feelings, it's more on pride, it's more on hindi, yan ang napili ko eh. Ayoko mapahiya sa ano. It's more on, hindi kasi taga ganitong lugar ako. Kaya, so yun ang sa akin mas kailangan bigyan ng atensyon. Yung sa Gen Z, okay na eh. Ituloy lang Oh, kasi ang natural na ganda sila, no? Yeah. And So, we have mga to engage the older generation na rin, kumbaga. Yeah. yun ang may problema. Kung pwede na sana hiwalay ang eleksyon nung mga old, pero hindi pwede hiwalay yung eleksyon. Yung Gen Z, kaya which gives hope for the future. Kasi kung ganyan mag-isip yung mga kabataan natin, yung mga graduates natin, then maybe there is still hope para sa future ng bansa. Kailangan na lang nating mag-survive. Kailangan na lang umabot dun sa future kasi baka wala na silang future na maabutan if hindi natin ayusin ng mga older generation sa kanila. So I think yun ang ano. Pero in terms of reaching Gen Z, kuwang-kuha ng mga nila Chel, nila everyone on the side ng Pinks. Kasi mas madali talaga kapag tama yung pinaglalaban mo. Kasi siguro mas nakikita nila eh. They could see through kapag peke kapag dinadaan sila sa kung ano-anong pambobola. Kung alam nilang genuine, hindi nagpayaman, talagang public service, mas nakikita ng mga younger generation. So that gives me hope para sa future natin. Galing talaga. Kaya favorite ka, Mark, ng mga yung mga hindi kami kilala. Sino yung kasama niyo si Attorney Mark? Sino si Attorney? Si Mark. Tuwan-tuwa sila. Kasi si Mark, wala na siyang yung mga blah blah eh. Like straight to the point. Wisdom of the street. Talagang legit. Yan ang gusto ko sa'yo, Mark. In a way, Mark, lahat kami may utang na loob sa'yo because you're the OG of vlogging. So thank you so much. And of course, OG also of trolling din kasama namin si Jess. Kami dalawa yung OG ng troll. And of course, OG ng, gusto ko sabihin Bitcoin, pero baka magalit ka na, Chris. Kamusta ng Bitcoin? Pag-usapan natin next time. But nice hat. Shout out also sa Team Manila. On that note, thank you very much, guys. Next naman episode natin, breakdown natin anong mangyari sa November 30 rally and what is the way forward as we enter a new month, December, God willing. Thank you so much. Mabuhay po kayo at love you all. Love you, Jess. Love you, Chris. Love you, Mark. All right, buddy. Ingat lahat. Sige.